susundin, wika mo'y aming tutupin. Tapat ng salitang nagbubuhat sa puong Diyos na liwanag sa tiyagay aaning ganap. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." "Lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailanmay di kami naalipin ninuman. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Gayunmay, pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa," ani Jesus. "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama." "Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila. "Ang Diyos ang aming ama." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ikalimang linggo ng ating 40 araw na paghahanda. At dito po ipinahayag ni Jesus na nagnanais o may mga taong nagnanais siyang patayin dahil sa kanya po mga ipinahayag. Ang kanya pong pagkatao, ang kanyang pagkakakilanlan, ang katotohanan. Hindi ko alam kung gaano na po ang naranasan natin na mapatunayan ang ating pong pananampalataya o ang ating pananalig. Pag sinabing Katoliko, no, tayo po ay tagasunod ni Kristo, pero gaano nga ba natin ito isinasabuhay? Para po sa kapakanan, no, ng mga nanonood sa online, ang ating unang pagbasa ay patungkol mula sa aklat ni Propeta Daniel. At binanggit doon itong tatlong kabataang ito na si Sadrach, Mesach at Abednego na hindi natinag sa kanila pong pagsunod at pagsasabuhay ng pananampalataya nila. Tinakot sila ni Haring Nebuchadnezzar na papatayin kung sila po ay hindi susunod
sa kanyang ipinag-uutos na sumamba sa Diyos-Diyosan. At nanatili silang matatag, kaya't sinabi nila na kahit hindi sila pakinggan ng Diyos, kahit hindi sila iligtas ng Diyos mula sa balak ni Haring Nabucodonosor, hindi pa rin sila tatalikod sa kanilang Diyos. Hindi sila sasamba sa mga Diyos-Diyosan. At doon, sadyang itinapon sila doon sa pugon na makapitong beses yung lakas ng init ng apoy. Pero napatunayan at pinatunayan nila dito sa Haring Nabucodonosor na ito kung sino talaga ang tunay na Diyos. Kung kaya't sila po ay naligtas at itong haring ito ay naniwala na rin sa kanilang sinasambang Diyos. At dito sa Ebanghelyo natin, sa pahayag ni San Juan, muli nanindigan si Jesus sa katotohanan. Kaya mahalaga po na kilala natin ang ating sarili para kahit papano o kahit anong gawin ng mga tao na pampapahina ng loob natin, hindi tayo maapektuhan dahil kilala natin ang ating sarili. At malaya ang isang taong tumatanggap at nakakakilala ng kanyang sarili. Sabi nga ni Jesus, yung ang kalayaan ang magpapalaya o ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. So, ang katotohanan na dapat nating tanggapin, dapat nating isabuhay, tayo po ay anak ng Diyos, tayo ay minamahal ng Diyos, at kahit ano pa ang ating nagawa, hindi tayo hinuhusgahan ng Diyos. Hindi naman diyan nagtatapos, Habang atin pong ipinapahayag ang katotohanan ito, hindi rin naman titigil ang mga elemento sa paligid natin, lalong-lalo na ang kalaban, Ang demonyo na tayo po ay talagang tuksuhin, tayo po ay papanghinain ng ating kalooban sa pamamagitan ng mga problema, mga pagsubok. Pero kahit sana may mga ganitong pangyayari sa buhay natin, hindi tayo matinag sa ating pananampalataya. Maging malinaw nawa ito sa atin. At mangyayari lang yan, siyempre, kung patuloy natin tutuklasin at uunawain ang pananampalataya na ipinagkaloob sa atin. Amen?